Kumalat ngayon sa internet ang balita na sinalakay ng mga autoridad ang isang bahay sa Pampanga dahil doon daw posibleng nagtatago si Senator Bato de la Rosa. Ayon sa mga ulat, pinasok ng National Bureau of Investigation o NBI kasama ang CIDG ang isang sikat na subdivision sa may Balibago, Angeles City para hanapin ang opisyal. Dahil sa balitang ito, marami agad ang nagabang at nagtanong kung nahanap na nga ba talaga ng mga otoridad ang senador o baka naman nakaalis na naman ito bago pa man dumating ang mga pulis. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Salamat. Kung titingnan natin ang mga komento sa social media, makikita natin na halo-halo ang reaksyon ng mga tao sa operasyon na ito. May mga nagbiro pa nga na parang isang sikat na pelikula sa sinehan ang nangyayari ngayon dahil sa tindi ng tagu-taguan ng magkabilang panig. Ang iba naman ay nagdududa kung tama ba ang nakuhang impormasyon ng mga nag-imbestiga o baka naman nagkamali lang sila ng pinuntahang lokasyon. Para mas maintindihan natin ang buong kwento, alamin natin kung paano nga ba nalaman ng NBI ang lugar na ito. Lumalabas sa mga paunang ulat na ang sinalakay na bahay sa Angeles City ay pagmamay-ari umano ng isang tiyuhin ng senador. Hindi lang daw ito ang tanging lugar na sinuri dahil may mga iba pang lokasyon sa bansa ang sunod-sunod na binantayan ng mga tracker teams para masigurong walang makakalusot na impormasyon. Ang ganitong klase ng malalaking operasyon ay hindi na bago sa pandinig ng mga Pilipino. Kung maaalala ninyo noong unang panahon, ganito rin ang ginawang paghahanap ng gobyerno sa mga iba pang kilalang personalidad na may kinakaharap na issue sa batas. Nagpadala rin noon ng napakaraming tauhan at hinalughog ang iba't ibang ari-arian sa buong Pilipinas. Pero natagalan pa rin bago sila nakakuha ng malinaw na resulta. Sa kaso naman ngayon, lumilipas ang mga araw pero wala pa ring opisyal na pahayag kung nandoon nga ba ang senador sa loob ng bahay na iyon. Bukod sa mismong paghahanap, may isa pang anggulo ang unti-unting lumalabas sa investigasyon ng mga otoridad. May mga ulat kasi na nagsasabi na baka may mga matataas na opisyal din na tumutulong para hindi agad mahanap ang senador. Sinasabi sa mga kumakalat na balita na posibleng kasama sa mga nagbibigay ng suporta ay si dating PNP Chief Oscar Albayalde. May malalim na dahilan kung bakit lumulutang ang pangalan na ito sa mga usapan ngayon. Kung babalikan natin ang kanilang nakaraan, magkasama at magkamag-aral ang dalawa sa Philippine Military Academy noong taong 1986. Sa kultura ng mga sundalo at pulis, napakahalaga ng samahan ng mga magkakaklase, kaya naman hindi maiwasan ng publiko na mag-isip na baka may tulungan na nagaganap sa likod ng mga kamera. Habang patuloy na nagbabantay ang NBI sa bawat sulok ng subdivision, patuloy din ang pag-aabang ng lahat kung ano ang susunod na hakbang ng pamahalaan. Kung iisipin natin ng mas malalim, mukhang hindi lang simpleng pagkakaibigan ang dahilan kung bakit mahirap raw ang paghahanap na ito. Sa katunayan, marami ang naniniwala na posibleng hindi lang isang tao ang nagbibigay ng proteksyon sa kanya. Dahil sa haba ng kaniyang serbisyo sa pamahalaan, marami siyang naging kasamahan na may matataas na posisyon din ngayon sa loob ng kapulisan at militar. Napakaraming general at mga dating tropa ang may malalim na utang na loob o kaya naman ay matinding samahan sa kanya, kaya naman hindi malayong marami ang handang magbulag-bulagan para hindi siya basta-basta maabutan ng mga naghahanap. Para mas maintindihan natin kung bakit napakahirap hulihin ng isang dating mataas na opisyal, maganda kung babalikan natin ang mga nangyari sa ating kasaysayan. Noong unang panahon, nagkaroon din ng matinding paghahanap ang gobyerno kay dating PNP Chief at Senator Panfilo Lacson. Noong mga panahong iyon, ginamit ng pamahalaan ang lahat ng kanilang lakas, teknolohiya at mga tauhan para maibalik siya sa batas. Pero kahit anong higpit ng pagbabantay sa mga paliparan at mga daungan, wala silang nakitang bakas. Naglaho siya na parang bula at hindi siya nahanap ng mga otoridad hanggang sa natapos na lang ang kaniyang kaso. Dahil sa mga ganitong kwento, marami ang nagsasabi na ang mga taong tulad nila ay tila may kakaibang galing o anting-anting pagdating sa pagtatago. Biruin ninyo,
Nakita pa raw siyang bumaba sa Senado at sumakay sa kaniyang sasakyan. Pero pagkatapos ng sandaling iyon ay hindi na muli nalaman kung saan siya diretsong pumunta. Ang ganitong klase ng mabilis na pagkilos ay nagpapakita lang na mas matinik pa sila sa mga karaniwang tinutugis ng batas. Kaya naman malabo talaga na mahanap siya sa isang mabilisang operasyon lamang dahil alam na alam nila kung paano iwasan ang mga tracker teams. Kamakailan nga may mga lumabas pang mga larawan sa mga balita tungkol sa ginawang pagsalakay ng mga autoridad doon sa subdivision sa Pampanga. Pero ang nakakapagtaka para sa marami, halos lahat ng mga litrato na ipinapakita ng mga sikat na istasyon ng balita ay nakatakip o nakablur ang mga mukha at eksaktong detalye ng bahay. Maraming netizens ang naguluhan at nagtanong kung bakit kailangan pang itago ang mga ganitong impormasyon kung seryoso talaga ang pamahalaan na ipakita ang katotohanan sa publiko. Kung magtatagumpay ang NBI at CIDG na mahanap siya sa mga susunod na araw, tiyak na malaking puntos ito para sa kredibilidad ng ating mga otoridad. Pero kung magpapatuloy ang tagu-taguan na ito ng walang malinaw na katapusan, mauuwi na naman tayo sa isang kwento na madalas na nating mapanood sa telebisyon. Isang kwento kung saan ang mga makapangyarihan ay tila laging isang hakbang ang abante laban sa hustisya. Kung susuriin natin ang takbo ng ating kasaysayan, mapapansin natin na talagang napakahirap hulihin ng mga matataas na pinuno kapag nagpasya silang umiwas sa batas. Kung babalikan natin ang panahon ni Gringo Honasan, napatunayan na natin na ang mga sundalo at general ay may kakaibang diskarte sa ganitong mga sitwasyon. Sa katunayan, iisang mataas na opisyal pa lamang ang naaalala ng marami na talagang natambahan at tuluyang nahuli ng mga autoridad. At yun ay si dating General Jovito Palparan. Kaya naman hanggang ngayon, marami ang patuloy na naghahanap ng pinakabagong ulat kung may pagbabago ba sa paghahanap kay Senator Bato de la Rosa, subalit tila walang bagong impormasyon na lumalabas. Para sa mga nag-aabang ng pinakahuling kaganapan, may opisyal ng pahayag na nagmula mismo sa pamunuan ng National Bureau of Investigation o NBI. Kinumpirma ni Director Jaime Santiago na nagkaroon nga ng isang malaking operasyon kung saan nagsama ang mga tauhan ng NBI at ng PNP-CIDG. Pinuntahan ng mga otoridad ang isang bahay sa loob ng subdivision sa Angeles City, Pampanga, dahil doon nga sa paniniwala na posibleng doon nagtatago ang senador. Dito rin nalaman ng publiko na ang naturang ari-arian ay pagmamay-ari pala ng isang malapit na kamag-anak ng pamilya, partikular na ang tiyuhin ng opisyal. Ayon sa opisyal na ulat ng direktor, hinalughog ng mga tracker teams ang buong paligid ng unit, subalit laking panghihinayang dahil hindi nila doon natagpuan ang senador. Sa madaling salita, naging bigo ang unang malaking hakbang ng pamahalaan para mahanap ang mambabatas sa lugar na iyon. Dahil sa kinalabasan ng operasyong ito, lalong tumitindi ang pananabik at interes ng publiko kung saan nga ba talaga dinala ng senador ang kaniyang mga hakbang. Marami ang nag-iisip kung paano muling magsisimula ang mga otoridad ngayon na napatunayang walang laman ang unang lokasyon na kanilang pinuntahan. Dahil sa mga pangyayaring ito, hindi maiwasan ng mga mamamayan na magkaroon ng kani-kanilang hula tungkol sa katapusan ng kwentong ito. Sa tingin ninyo, magagawa kaya ng ating mga ahensya ng batas na mahanap at maibalik ang senador sa mga susunod na buwan? O baka naman umabot pa tayo sa susunod na eleksyon nang walang anumang balita tungkol sa kanya? Napakagandang pag-isipan kung hanggang kailan magpapatuloy ang ganitong sitwasyon sa ating bansa. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin at opinyon tungkol sa isyong ito at subaybayan natin ng sabay-sabay kung ano ang susunod na kabanata sa malaking paghahanap na ito. Huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.